Matapos ang pagpapalit ng liderato sa DPWH, may nakaambaring overhaul sa hanay ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Ilan din kasi sa mga dating opisyal nito ang nakaladkad sa maanumalyang flood control projects. Yan ang agenda report ni Elijah Bonzo. Hindi napapayagang mapabilang sa PCAB board members ang mga may-ari ng contracting o construction firms, ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque. Because it's conflict of interest. So for now, they should have a construction background, meaning they could be an engineer, they could be, engineers that are part of a construction firm, but they don't own a construction company. Kaugnay nito, inanunsyo rin ng kalihim na papalitan na ang executive director ng PCAB, pati na rin ang mga board member nito. Wala ring takas sa palit liderato ang executive director ng Construction Industry Authority of the Philippines. Ang PCAB o Philippine Contractors Accreditation Board ay isang ahensyang nasa ilalim ng DTI na may mandatong magsuri at magbigay ng lisensya sa mga kontraktor. Sa mga nakalipas na buwan, nadawit ang ilang miyembro ng PCAB sa umano'y conflict of interest issues. Matatandaang nagpatawag noon ng investigasyon si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson sa dalawang PCAB members na sina Engineer Ernie Bagaw at Arthur Escalante na may pagmamay-ari umanong contracting firms. Nag-resign naman ang dating PCAB Executive Director na si Attorney Herbert Matienzo sa gitna ng mga aligasyong nagbebenta raw ito ng lisensya. Wala pang inanunsyo si Roque ng mga pangalan ng mga bagong uupo. Aniya, sa Pangulo nakaatas ang pag-appoint sa mga mababakanting pwesto. Para sa agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel.